napakalaking kahihiyan yan sa panig ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya nga. Parang hindi mo kasi automatic yan bilang abogado. Paki-review mo nga yan. Anong latest yan? Bago ka magsalita, Siyempre. tingnan mo muna. Due diligence muna yan. Ayan ang problema pagka nauna yung salita no? Siyempre. Oo. Minsan kapag nauna salita mo, ano yan, sablay yan. O kaya, hindi man niya aminin na nagkamali siya, Nagturo na lang. nagturo siya ng ituturo. Ombudsman Boying, ano ba naman ito? Barkada pa naman tayo. Ano ba naman? Wala tayong magagawa kung yan na yung karakter niya. Na kung minsan, mali na, talagang niyang pangat. Yun nga lang bending dalo, di ba? Tama. Sa kahuli-hulihang bahagi, ay pinangatwiranan niya yan. Hindi daw breaking the law, kundi... Oo. Nako, ano ba naman? Ano Mabigat ito. pagkakaiba ng breaking sa bending, di ba? Yun na nga. Yun yung hindi mo binebend, hindi mo binebreak, ikutan mo nga lang ang batas. Oo. Mali na eh. Tama. Yung panggalawin mo. Oo. Di ba? Mabigat naman yun. Di ba? Ang dating tuloy, di, hinaharas nyo nga lang yung mama. Oo, Di ba? yes. Oo. Naghahanap lang kayo ng Oo. tatakutin? Yeah, Ganun oo. ba yun? Bagamat ako, hindi ko kinakampihan din yung Joel Villanueva. Pero ang dating ngayon, hindi ngingisi-ngisi yung Joel Villanueva. Buti nga sa inyo, parang ganyan tuloy ang dating. Oo. At ngayon, ano ang mukhang ihaharap natin sa taong bayan dito? Ede yung likod na lang. Lalakad kayo patalikod yan. Di ba? Oo. Nawawala kasi yung kredibilidad, di ba? Ay, well, bilang tanod bayan, Nelson, ha? Oo. Kagaya nung pagka tinatanong ka ng Bendalo, wag mo nang puntahan. lusutan, oo. Oo, kalimutan na natin yan. Magalit-galitan ka na lang. Pass is pass. Ang daming pang pasabog ni Ombudsman dyan ha? Matindi, ha? Oo. Oo. Ang isa pa niyang pasabog ay susulat daw siya para sabihin na may senador dyan, dapat mo nang tanggalin sa pagka-senador. Mabigat yan. Teka. Ang kabago-bagong, bakit meron na ba siya na natuklasan na? Naku po! Natuklasan na batay sa pagsusuri. Oh. Wala pa sa isang linggo sa ombudsman, Nelson, ha? Ang sabi niya, Oh. dapat tanggalin na sa pagka-senador yan. So, ibig sabihin na pinatatanggal niya incumbent senator to. Incumbent senator. Abay, mabigat. Oo. Sino? The who? Nako, ito daw po ay si Senador Joel Villanueva. Naku po, disgrasya. Ang sabi niya rito, ipatupad na yung dismissal order kay Senador Villanueva. Matagal ko na narinig yung bagay na yan, Ang ha? tagal na niyan daw ha. Oo. 2016 pa, hindi niyo pa pinapatupad. Yan ata ay panahon pa niya as a TESDA, kung hindi ako nagkakamali, eh. At ito ay panahon pa ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Naku po. Dismissal order po ito. Oho. Dahil sa maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAP nung siya pa ay kinatawan ng Sibak Party List. Congressman pa sa that time. Oho. At representante ng... Ay, hindi rin pala siya sa TESDA niyan. Oho. Party list na siya. Oho. Tama. Ang sabi naman ni Senador Villanueva, Aba, sumagot agad. ang sabi niya rito, Pero teka lang, Nelson, ha? Matagal ko na talaga narinig yan, yung dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Noon pa. At nagtataka nga ako, bakit di siya nakatakbong senador? Nanalo pa ng 2 beses. Di ba? Ano ngayon ang katwiran? Bakit hindi pala ipinatutupad ng Senado? eto, Kasi dismissal order yan, na wala siyang karapatang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. eto na. Ano ang katwiran? Nag-isip ako ng kanta. Ang tagal pumasok. Hindi pa nagsising in. Hindi pa nagsising. Ano naman ang kantang sagot ni Joel Villanueva? Oho. Wag mo nang kantahan. Wala na akong maisip. Tatagal. Tatagal tayo. Tatagal tayo, ha? Oo. Ang sabi niya rito, ha? Nako po, gusto niyo akong i-dismiss? Ano kayo, hilo? Ba? Wala sa script yun, ha? Oo. Harassment yan! Ba? Paano harassment kung order ng ombudsman noon pa eh? Di ba? Harassment yan. Kasi mayroon ng kopya, may desisyon na dyan ng Office of the Ombudsman noong pang July 31, 2019. At 2019, matagal-tagal na pala, Nelson. Ang desisyon, dismiss na yung kasong malversation through falsification Tako po. dahil sa kawalan ng probable cause. Tako po. Ayan, may clearance na daw siya sa Office of the Ombudsman. Nakakuha pa siya na, this certifies that our records show that as of 09 September 2025. Bago lang ito, yung clearance na ito. Kumuha siya ng clearance. Yes. Oo. Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senate of the Philippines,
Jokno Boulevard, Pasay City has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman issued on 10 September 2025 upon the request of Emmanuel Joel Jose Villanueva for whatever legal purposes if may serve. Ombudsman. Ayun, 2019 ito, Nelson. Ang lumagda, Graph Investigator Officer 1. Ayan. Ba't hindi yung ombudsman noong that time, 2019 ang lumagda, no? Hindi, bago ito eh. Ngayon lang yan. Ganyan lang Ayan, ito. issued September 10. Ayun. Ibig sabihin, kumukuha siya ng clearance, tiningnan niya, tinan mo nga kung may kaso pa ako dyan. Oho. Sabi, wala na. Pero that time, hindi pa ombudsman siya, no? Mukhang alam nauulinigan na siguro niya, no? Kasi mga paulit-ulit ngayon sa social media, di ba? Na dapat dismiss daw si... Hindi, pero at least ngayon na nagkaroon ng seryoso, inunahan na niya, kumuha na agad siya, parang Yes. siguro iniisip niya, lalabas itong ganito. Sino ba ang ombudsman noong 2019 Na nag-dismiss. na nag-dismiss? 2019, 2017, Mercedes Carpio Gonzalez, Morales. Tapos 2019, sino? Di yung pinalitan ni Ombudsman Remulla, Samuel Martirez pa ba? Ombudsman Samuel Martirez. Si Uncle Sam pa palang nag-dismiss sa kanya? At alam mo ba kung anong sabi ni Ombudsman Samuel Martirez? Nagbigay siya ng statement? Nagbigay na siya ng statement. Naku po, oo. Ang sabi niya dito, Okay. dismiss na yung kaso na yan noong pang 2019. Ano ito? Mali? Ang sabi niya sa isang text message, ako mismo nag-grant ako ng motion for reconsideration para baligtarin yung dismissal order kasi pinadidismiss siya, di ba? Oo, tama, oo. So binaligtad. Bakit? Bakit nga raw? There is no probable cause against Villanueva. The signatures appearing on top of his name were obviously forged. Pineke yung pirma. Peke daw. Oho. Ayan. Anong sabi ngayon ni Ombudsman? Sumagot ba ngayon bago? May ano? Sabi ng kompleto tayo, ha? Ang sabi, dahil dyan... Kasi bago mo banggitin yung Nelson, napakalaking kahihiyan yan sa panig ni Ombudsman Boying Remulla. Kaya nga. Parang hindi mo ma-review. Kasi automatic yan bilang abogado. Paki-review mo nga yan. Anong latest yan? Bago ka magsalita, Siyempre. tingnan mo muna. Due diligence muna yan. Ayan ang Nelson. problema pagka nauna yung salita, no? Siyempre. Oo. Minsan kapag nauna salita mo, sablay yan. Eto ngayon. Sumablay nga ba? Sa Ang sabi ni Ombudsman Boying, nagsorry. hindi ako magsusorry. Ba't ako magsusorry? Ba? Hindi fake news yung sinasabi ko. Hindi rin yan harassment. Oo. Kasalanan niya ni dating Ombudsman Samuel Martirez. Kasi hindi niya sinabi na itinago niya yung desisyon na yan. Okay. Dahil dyan, iimbestigahan ko yan. Bakit patago ang desisyon na yan? Indirectly, para sinabi niya, mali nga ako, pero... Hindi ako mali. Ay, aminin dyan, no? Alam mo naman ng mga abogado eh. Hindi ako ang mali dyan si dating Ombudsman Martirez. Itinago niya, hindi niya ipinalam sa akin na dismiss na pala yan eh. Ano ba ng papel ko? Ba't ko pa Sino ka pa parang paalam ko sa'yo? Tsaka, pakita mo nga uli, may ang mismong naglabas, Ombudsman din eh, di ba? Ayan no, yung kanina, ayan, Office of the Ombudsman. Kaya, sana tinanong ito mo man lang yung muna. dismissal. Tapos yung isa clearance, ngayong taon din na ito eh. Tama. Ibig sabihin, dapat nagtanong ka muna dun sa opisina nyo. Kasi kare-release lang din naman ng clearance eh. Ayan o. Totoo. Oo. September 9 lang yun. Yes. September, October, di halos wala pa. Halos ang buwan pa lang ang nakalipas. Yes. Sana tinanong mo man lamang sa records. May clearance na ba yan? Sige na. Ano bang latest sa kaso nito? Sige to, sige ganyan. Kaya, hindi man niya aminin na nagkamali siya, nagturo na lang. Nagturo siya ng ituturo. Ombudsman Boying, ano ba naman ito? Barkada pa naman tayo. Ano ba naman? Kaya dahil dyan, kumanta na uli si Ombudsman dyan. Alam mo kanta niya? Ano sana kanta? Hindi na ako susulat sa iyo. Nagkamali pala ako. Akala ko kinanta niya, I'm sorry, my love. Hindi daw niya kasalanan eh. Ganon? Oo. Alam mo, ang isang maginoong tao, hindi naman karuwagan ang paghingi ng paumanhin. Hindi, Jen, wala tayong magagawa kung yan na yung karakter niya, ha? Na kung minsan, mali na, talagang pilit niyang pangat. Yun nga lang, bending dalo, di ba? Tama. Sa kahuli-hulihang bahagi, ay pinangatwiranan niya yan. Hindi daw breaking the law, kundi... Oo.
Nako, ano ba naman? Ano Mabigat ito. pagkakaiba ng braking sa bending, di ba? Yun na nga. Ayun nga hindi mo binebend, hindi mo binebrake, ikutan mo nga lang ang batas. Oo. Mali na eh. Tama. Yung panggalawin mo. Oho. Di ba? Mabigat naman yun. So, ang may kasalanan pala, si Ombudsman Samuel Martires. Kasalanan. Kasi, ako, yung dismissal order na yan, aywan ko lang po, in fairness, parang hindi ito lumabas sa media. 2019. I-search natin siguro, kahit sa Google, o ano man, o i-fact check man siguro, parang hindi lumabas talaga ito, ha? Aywan ko lang, nung taon na yon 2019. Hindi naman lahat ng desisyon na kukuha ng media dyan eh. Hindi, pero ano yan? Hindi, kung ako kung inilabas ko, well, it doesn't, ako ha, Oo. it doesn't hold water. Ganon. Lalim. Hindi, pero ako naman, ibig ko sabihin, senador siya, nakailang takbo na, kasi ito, nakaraang eleksyon, hindi lumabas yung dismissal na yan, ha? No, actually, lumabas din yung issue na yan, may kinalaman sa dismissal. At hanggang ngayon, lagi nabubuhay yung issue na yan. Oo, paulit-ulit lagi sa nga social eh. media. Hindi inilalabas ni Senador Joel Villanueva yan. Ngayon lang lumabas, kasi mukhang seryoso si Ombudsman Boying Rimulya doon sa kanyang plano na talaga patalsikin siya bilang senador. Nako po. Di ba? Ang paratang nga niya, itinago daw eh. No? Oo. Patago daw yung aksyon na yun. Sa part naman ni Ombudsman Boying Rimulya, isa na naman nag-due diligence po kayo. Yes. Bilang isang abogado, so, andyan, ano ginagawa ng Miko Calabano sa inyo? Sinama niyo pa mula sa DOJ dyan, ano yan? Pakuya-kuya yata yan dyan sa sa ombudsman, ano? Kasi yun ang kanya sinama bilang spokesperson eh. Di ba na sinabi, boss, bago may announce yan, bilang, boss, ano tayo, hinay ng konti. I-double check muna natin sa record, saka kung ano, baka naman may dismissal yan. Yes. Kasi ang tagal na 2017, 2025 na po ngayon, boss, baka naman hindi lumitaw. Di ba? Ako, sisisihin ko dyan yung Miko Calabano. Alam ka, kwenta-kwenta ng di ba? Pa-English-English lang ata alam yun eh. Di ba? Lagi mo pinapahamak yung boss mo. Tsaka ngayon lang, Calabano. sa mahabang panahon na ombudsman, ngayon lang may spokesperson ng ombudsman. Ganon. Di ba wala namang ombudsman? Wala namang spokesperson si Martires, si Mercedes Gutierrez, Conchita Carpio Morales. Lahat ng mga ombudsman, pati na si Añano Desierto, dyan. Oo, sila Wala mismo. mga spokesperson yan. Well, Ngayon, may spokesperson, pero ang nagsasalita, si ombudsman pa rin. Well, ito sabi mo nag-text sa atin, na lumabas na raw yung report na yan. Ganun ba? Hindi namin nabasa that time. At maging ata ang bagong ombudsman, Boying Rimulya, hindi rin nabasa noong 2019, Yun. ay meron palang dismissal yung kaso na yan ni Senador Joel Villanueva. Kasi kung minsan sa tagal ng panahon, nakakalimutan natin. Diba? Ayun. At siguro, naniwala lang si Ombudsman Rimulya sa paulit-ulit na inilalabas sa social media dyan. Paulit-ulit kasi, kaya pagka pinaulit-ulit mo, akala mo, totoo na eh. Ayun na nga, hindi siguro niya na fact check na meron palang dismissal order. Oo. Ako wag mo sisihin yung Samuel Martires. Ang sisihin niyo dyan yung Miko Calabano. Pakuya-kuya dyan, hindi kayo tinutulungan yan, Secretary Boying. Talaga Mukhang sa totoo lang, aywan ko lang ha. Kasi kung ako spokesperson, siyempre, boss, bago mo sabihin yan, may ka lang muna, kahit 3, bigyan mo lang akong 3 minuto. Di ba? Boss, 2 minuto lang bago mo sabihin. I-double check ko lang po sa records, baka meron hong latest tungkol dyan. Ayun nga, meron pala, 2019 pala, dismissal order na. Tapos may clearance pa. May clearance pa, 2025. inilabas pa mismo nung kanilang Paano mo babawiin yun, di ba? Ang bigat niyan. Kasi magtataka ka, una, nakatakbo siya ng 2 beses sa senador. Ayun pa. Di ba? Oo. Tapos hindi lumalabas ang issue na yan. Kung talagang siya ay may dismissal. Yes. Di ba? Di sana, hinabol nyo noon pa, di ba? Di ngayon, ngingisi-ngisi yung Joel Villanueva. Sabi niya, Ayan. Buti nga sa inyo ka. Di ba? Ang dating tuloy, hinaharas nyo nga lang yung mama. Oo, di ba? yes. Naghahanap lang kayo ng tatakutin? Yeah, Ganun ba yun? Bagamat ako, hindi ko kinakampihan din yung Joel Villanueva. Pero ang dating ngayon, ngingisi-ngisi yung Joel Villanueva. Buti nga sa inyo, parang ganyan tuloy ang dating. At ngayon, ano ang mukhang ihaharap natin sa taong bayan dito? Yung likod na lang. Lalakad kayong patalikod yan. Di ba? Nawawala kasi yung kredibilidad, di ba? Bilang tanod bayan, Halimbawa, may sasabihin ka uli. May announcement ka. Halimbawa, sinabi niya dyan na may lilitaw na congressman.
Dating Ako, di ba pa? Oo nga pala. Ako, paano natin paniniwalaan yan? Kung inuuna mo pala yan, baka yung pagsabi Oo. baka yung ayaw ko na maniwala Yun nga. tuloy. Di ba? Oo, natatandaan ng mga babae natin yan, kahit yung mga bata. Oo. Yung kwento ng, ano ba yun? The boy who cry, wolf, wolf, wolf. Oo, sabi niya, may lobo, may lobo! Oo. Tinatakot lang pala niya yung mga Oo nga. kapitbahay niya, no? Paglabas, asan ang lobo? Wala. Wala naman. Oh. De, Nakatatlo. pasok na naman. Oo. May lobo, may lobo. Paglabas ng, asan ang lobo? Wala na naman. Wala na. De, pasok na naman. Yung pangatlo, may lobo, may lobo. Wala nang gusto maniwala. Wala nang gusto maniwala. Wala nang gustong lumabas. Ang problema, yung totoong lobo na pala. Eh, sabi nung sige, wag kayo lumabas. May birthday dito. May lobo, may cake, may spaghetti, may pansit. Labasan ulit. Akala ko, may Birthday. lobo pero lumipad sa langit. Lumipad sa langit. Ay, talaga naman. Ha? Yun ang sinasabi natin. Lalo na kung ikaw ay opisyal ng gobyerno dyan. At hindi basta opisyal ng gobyerno, ombudsman. Sensitibo. Yes, ombudsman po yan Hindi na po, parang posisyon din yan ng DOJ Secretary. Tama. Ano mang opinion mo, sasabihin mo, ay magiging basihang legal yan. Nelson. Yes. At ngayon, bilang ombudsman po, although halos sabihin natin, magkapantay lang yan. Ano? Bagay, sabi mo nga, paano nga natin gagawin yung iso nga ng bendalo. Di ba? Mabigat. Paano tayo makakabawi ngayon? Di ba? O, Miko, anong magagawa mo ngayon dito? Wala, titigasan na lang siguro ni Clabano mo kaya. Wala. hindi na ako kikibo dyan. Anyway, ganyan talaga. O, ay ano ngayon ang mangyayari dyan, Nelson? Ang plano pa naman daw sa Secretary Boying, ang mga reporter daw kasi may nakausap ako reporter sa Manila Oo. Nagko-cover sa kanya. Sabi niya, isasama ko lahat ng mga reporter sa Manila. Ayun nga. Maglalagay ako ng Press office. sa ombudsman. Ayun nga. Oo. Para lahat ng sasabihin ko ay makocover, baka mauuna. Ang problema, sir, aminin man po natin o hindi, ang termino namin sa media, nakuryente po kayo. At ang sa media po, pagka kayo nakuryente, Mahirap na. ay isa ho yung dahilan yan para kayo hindi na makapag-broadcast. Oo nga. Di ba? Ayan. So, paano tayo ngayon? Ang tanong dito ngayon sa mga susunod na araw, Chuck, may tatanong ito kay kay Ombudsman Boying Rimulya. Ang isang sagot na lang dyan. Paano niya titindigan ngayon ito? That's water under the bridge. Bridge over troubled water? Wag mo na. Tapos na yan, di ba? Oo. Kagaya nung pagka tinatanong ka ng Bendalo, wag mo nang nang lusutan, oo. Oo, kalimutan na natin yan. Maggalit-galitan ka na lang. Pass is pass. Meron kayong mga dati, meron tayo na interview pagka hindi alam yung sagot.